Nalaman ko ang tungkol sa pakikipagrelasyon ng aking asawa nang tumawag ang pulisya para tanungin tungkol sa kanyang kasintahan. Hindi ko alam ang ginagawa ko ngayon. Hindi ko alam kung ito ang tamang lugar o kung dapat ko bang i-post ito, pero wala akong malinaw na pag-iisip ngayon at nandito ako para humingi ng ilang direksyon, kasama ko ang aking asawa ng 12 taon. Mayroon kaming isang kamanghamanghang anak na 11 taong gulang. Hanggang kagabi, akala ko ay may maganda kaming pagsasama. Akala ko ay palagi akong naging mabuti sa kanya. Wala kaming problema sa pera o intimacy, at hindi ko siya kailanman hindi pinahalagahan. Sa totoo lang, gumigising ako tuwing umaga at nagpapasalamat sa Diyos na siya ang aking asawa. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang iisipin. Nakakuha ako ng tawag mula sa lokal na pulisya habang papalabas na ako ng trabaho kahapon. Tinatanong nila kung makakapunta ako sa istasyon ng pulisya sa lalong madaling panahon. Ako'y natakot. Tinanong ko kung may nangyari sa aking asawa o anak, pero sinabi nila na huwag mag-alala, basta pumunta sa istasyon ng ASAP. Pagdating ko doon, inilagay nila ako sa isang silid na may mesa at ilang mga upuan. Tinanong nila ang aking pangalan na ibinigay ko. Pagkatapos, nagsimula silang magtanong ng mga tanong tungkol sa isang lalaki na katrabaho ng aking asawa. Hindi ko pa nakita o nakausap ang lalaking ito mula noong Disyembre 2019 sa Christmas party ng kumpanya ng aking asawa. Patuloy na nagtatanong ang dalawang pulis ng mga bagay tulad ng gaano mo nakatagal na lalaman at paano mo nalaman. Ang tanging sagot na maibibigay ko ay, ano ang pinagsasabi ninyo? Pagkatapos ng halos 1 oras ng ganito, tumigil na lang ako sa pagsagot sa kanilang mga tanong at patuloy na tinatanong kung nasaan ang aking anak at asawa at kung ligtas ba sila. Paulit-ulit kaming nag-uusap hanggang sa pagkatapos ng halos 2 oras ng pagputol-putol, dahil paminsan-minsan silang umaalis ng silid ng 15 hanggang 20 minuto at pagkatapos ay babalik at magsisimula ulit, parang sa murang palabas ng pulis. Sa huling pagkakataon na pumasok sila, inabot ng pulis ang isang tablet at ipinakita sa akin ang isang video ng aking asawa at ang lalaki sa trabaho niya na nagtatalik. Hindi ko na maalala ang marami pagkatapos nyon, tandaan ko na lang na sumisigaw ako ng ano ito, paulit-ulit, nagkaroon ako ng isang matinding pag-atake ng sindak doon mismo sa istasyon ng pulisya. Tinawag ng mga pulis ang isang paramedic para suriin ako, at sinabi na ang aking presyon ng dugo ay nasa 170 paghahati 1-0. Gusto niyang pumunta ako sa ospital, pero tumanggi ako at sinabi kong kailangan kong hanapin ang aking asawa at anak. Pagkatapos kong kumalma, ipinaliwanag ng mga pulis na ang lalaki sa video ay may relasyon sa aking asawa at tila sa ilang iba pang kababaihan. Natagpuan siya kaninang umaga sa kanyang driveway na binugbog, ginahasa at sinunog. Buhay pa siya, pero nasa kritikal na kondisyon at hindi alam kung mabubuhay siya. Binigyan sila ng kanyang asawa ng pahintulot na suriin ang kanyang telepono at computer at doon nila natagpuan ang video ng aking asawa. Tinanong nila kung nasaan ako kaninang umaga at sinabi ko na sa G1 at pagkatapos sa trabaho, mga 1-0 minuto mula sa G1 sa puntong iyon, sinabi nilang maaari na akong umalis, pero baka hindi ko gustong manatili sa aking bahay dahil hindi nila alam kung ang pakikipagrelasyon niya sa aking asawa ang dahilan kung bakit siya inatake. Sinabi rin nila na ang aking asawa ay hindi ang nag-iisang tao na karelasyon niya. Sa puntong iyon, nagmamadali akong umuwi. Ang aking anak ay kasama ang aming mga kapitbahay, kaya kinuha ko siya at umuwi kami. Nag-impake siya ng ilang damit at kanyang laptop para sa paaralan. Kinuha ko ang aking baril at kami nagtungo sa bahay ng aking mga magulang, 45 minuto ang layo. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa aking asawa. Ang kanyang telepono ay diretso sa voicemail. Tinawagan ko ang opisyal na nagbigay sa akin ng kanyang card at sinabi niya na siya ay nasa ospital kasama ang lalaki na karelasyon niya. Nakaupo ako dito sa kama kasama ang aking anak sa isang tabi at ang aking baril na 38 sa kabila. Ang aking ama ay natutulog sa kanyang upuan sa sala na may baril sa kanyang kandungan at hindi pa ako natutulog ng higit sa 30 oras. Hindi ko na alam kung saan magsisimula. Anumang tulong o ideya ay magiging kapaki-pakinabang ngayon.
Kailangan ko ng anumang payo o ideya, katatapos ko lang makipag-usap sa telepono sa aking mga biyenan. Aparentemente, ang aking asawa ay kaka-check-in lang sa psychiatric ward. Update. Lubos akong nalilito dahil kakaalam ko lang na ang aking asawa, 36 taong gulang, ay mayroong relasyon sa pamamagitan ng pulisya na tumawag sa akin para tanungin tungkol sa pagkakasugat ng kanyang kasintahan. Sinubukan kong i-post ito noong Sabado, Disyembre 19, pero hindi ito natuloy at na-block ako sa muling pag-post dahil nagtanong ako ng tanong na o hindi. Anyway, nandito ulit ito. Ako ay nagtatrabaho ng kaunti, kaya maaaring hindi ako makasagot ng marami ngayon. Tinanggal ang aking original na post, pero maraming tao ang nag-message sa akin at humiling ng update. Inisip kong ipaalam sa lahat kung ano ang nangyari ngayong linggo dahil ang mga sagot na natanggap ko ay talagang nakatulong sa akin. Talagang nararamdaman kong utang ko ng isang malaking pasasalamat sa komunidad na ito sa pagtulong sa akin na maging malinaw ang aking isip at ituro sa tamang direksyon upang magawa ang lahat sa lalong madaling panahon. Para sa mga nagsabing ang aking post ay peke, ang tanging sagot ko ay, nais kong mula sa kaibuturan ng aking puso na ito ay totoo. Minsan ang katotohanan ay mas kakaiba kaysa sa katang-isip. Para sa mga nagsabing hindi nila makita ang isang balita tungkol dito, tila, dahil sa kalikasan ng pag-atake, maraming impormasyon ang itinatago. Kahit ang aming mga lokal na balita ay nag-ulat lamang bilang isang pag-atake, at hindi ito, higit pa sa isang maikling banggit sa aming gabi-gabing balita. Para sa mga nagsabing hindi gagawin ito ng pulisya, sila ay 100% na mali dahil ginawa nila. Nalaman ko mula sa aking abogado na ang pulisya ay maaaring literal na gumawa o magsabi ng anumang gusto nila, lalo na kung hindi ka inaaresto, maliban sa mga direktang pagbabanta ng pinsala na kasama ang pagsisinungaling ng diretso sa iyong mukha na ginawa nila. Lumabas na ang aking asawa ay hindi nasa ospital kasama ang kanyang kasintahan nang makipag-ugnayan ako sa detective. Siya ay na-admit sa ospital sa psychiatric facility nang mas maaga pa sa araw na iyon, habang siya ay nasa operasyon pa. Hindi ko alam kung bakit sila magsisinungaling tungkol dito, pero ginawa nila. Hindi na kailangang sabihin na ang sitwasyong ito ay nagdulot sa akin na maging napakamakahinala sa pulisya. Pagkagising ko ng hapon na iyon, nakipag-ugnayan ako sa kasosyo sa batas ng aking tiyuhin, na isang kaibigan ng pamilya. Talagang pumunta siya sa bahay ng aking mga magulang at umupo kasama ko upang suriin ang aking mga opsyon. Ang buong firm ng abogado niya ay ngayon kinakatawan ako sa parehong diborsyo at pagtatanggol sa kriminal. Sa araw na yon, Linggo, nakakuha siya sa akin ng emergency custody order at isang protective order laban sa aking asawa para sa akin, aking anak, at aking mga magulang. Ang aming petsa ng korte ay sa loob ng 60 araw. Ang mga pulis ay nagsilbi sa kanya noong Lunes nang lumabas siya sa ospital ng psychiatric. Ayon sa kanyang kapatid na isang malapit na kaibigan ko, hindi niya ito tinanggap ng maayos. Nanatili siya sa kanyang mga magulang para sa pansamantala. Hindi ko pa siya nakausap at hindi rin siya nagpakita ng anumang pagsubok na makipag-usap sa akin. Maging ito man ay dahil sa hiya, kawalang pakialam, o ang protective order, hindi ko alam, pero natutuwa ako sa ganoong paraan. Ang aking asawa ay hindi ang taong inakala ko na siya at ako ay nahihiya sa aking sarili sa hindi ko ito nakita ng mas maaga. Kailangan kong sabihin ang isang bagay sa aking anak, kaya't napagpasyahan kong sabihin ang katotohanan na aayon sa kanyang edad at literal na ang mga unang salita na lumabas sa kanyang bibig ay, "Please, huwag mong hayaang kunin ako ni Mommy." Tinanong ko kung bakit niya iyon sinabi at ayon sa kanya, ang aking asawa ay naging masama sa kanya kapag wala ako at sinabi na kung magsumbong siya, kukunin siya at hindi na niya ako makikita muli. Siya ay naging malupit sa aming anak at ako ay masyadong bulag para makita ito. Ito ay nagdulot ng mas malaking pinsala sa akin kaysa sa video. Upang maging tapat, sinabi ko sa abogado ang sinabi ng aking anak at ginamit niya ang pahayag ng aking anak at ang estado ng kaisipan at commitment ng aking asawa upang makakuha ng emergency custody. Nakipag-ugnayan ako sa kanyang paaralan para sa mga mapagkukunan ng therapy. Magsisimula siya ng therapy pagkatapos ng bagong taon. Pakiramdam ko ay ako ang pinakamasamang ama na naglakad sa ibabaw ng lupa sa sandaling ito, tungkol sa aming mga pamilya.
ang kanyang mga magulang ay nakipag-ugnayan sa akin noong Martes at humiling na makita kami. Ako ay nasa bahay pa ng aking mga magulang noon at sinabi kong maaari silang pumunta, pero hindi siya pinapayagan sa kahit anong lugar malapit sa amin. Pumayag sila. Sila ay sobrang nag-apologize at ang kanyang kawawang ina ay hindi tumigil sa pag-iyak sa buong oras na sila ay nasa amin. Ang kanyang ama ay nasira ang puso at patuloy na tinutukoy ang aking asawa bilang ang babaeng iyon. Parehong sinabi nila na nararamdaman nila na may nangyayari sa kanya at hindi nila siya pinalaki para maging ganito. Niyakap namin at umiyak bago sila umalis at sinabi ko na palagi silang magiging bahagi ng aming buhay, ano man ang mangyari sa diborsyo. Pagkatapos ng sinabi ng aking anak sa akin, ang kanilang pagbisita ang pinakamatinding bahagi ng aming buong pagsubok, ang aking mga abogado ay gumawa ng kamangha-manghang trabaho hanggang ngayon. Nalaman nila na ang lalaki na nakikipagrelasyon sa aking asawa ay may mahabang talaan ng kriminal. Isa sa mga abogado ang nagpabatid sa akin na nang sila ay pumunta upang i-print ang record ng pag-aresto ng lalaki. Ang printer ay tumakbo ng 5 minuto diretso. Mula sa kanilang nalaman, siya ay kasalukuyang nasa parol para sa mga pagkakasala sa substansya at may mga kaakibat sagang sa nakaraan. Siya ay buhay pa, pero nasa kritikal na kondisyon at maaaring hindi pa rin makaligtas. Ang firm ay may isang investigator na nakipag-ugnayan sa kasamahan sa trabaho na nagdala sa aking asawa sa ospital. Ang kasamahan sa trabaho ay nagpabatid sa kanila na ang pakikipagrelasyon ng aking asawa ay isang bukas na lihim sa opisina. Ang aking mga abogado ay iniisip na ganito nalaman ng pulisya kung sino ako at kung sino ang aking asawa sa video. May ilang mga larawan ng Christmas party noong nakaraang taon sa kanyang trabaho at ang aking asawa at ako ay nasa ilang mga ito. Iyon ang kasalukuyang sitwasyon ko. Ako ay simpleng manhid, naliligaw at basag ang puso. Gaano katagal ang pamamanhid? Mayroon bang paraan upang malampasan ang emosyonal na letargia na ito ng mas mabilis? Ibig kong sabihin talagang manhid parang panaginip. Lahat ng sinabi ko ay parang nangyayari sa ibang tao. Update. Lubos akong nalilito dahil kakaalam ko lang na ang aking asawa, na 36 taong gulang, ay mayroong relasyon sa pamamagitan ng pulisya na tumawag sa akin para tanungin tungkol sa pagkakasugat ng kanyang kasintahan. Magsisimula ako muli sa pagsasabing salamat sa lahat ng sumagot sa parehong orihinal kong post at ang aking update. Talagang nakatulong ng malaki sa akin ang subreddit na ito. Kung hindi ako sumagot ng direkta, pasensya na, pero nakatanggap ako ng napakaraming mensahe na hindi ko kayang tapatan. Una, ang aking anak ay mas mabuti na. Nagsimula siyang mag-therapy sa unang linggo ng Enero at ang pagkakaiba ay kapansin-pansin na. Tinanong ko siya kung komportable siya na kausapin ko ang kanyang therapist at sinabi niya na kaya nagkaroon ako ng ilang mga pag-uusap sa kanya. Ayon sa therapist, ang aking dating asawa ay verbal at emosyonal na inaabuso ang aming anak tuwing magkasama silang mag-isa. Hindi siya pinapayagang gumawa ng ingay o istorbohin siya sa anumang paraan kapag siya ay nasa bahay. Iiwan siya mag-isa ng maraming oras at maging magdamag kung ako ay nasa labas ng bayan. Pagkatapos ay pinagbabantaan siya na kukunin siya at hindi na niya ako makikita muli kung sasabihin niya sa akin o kahit sino pa man. Sinabi ng therapist na ito ay nagpapaalam sa kanya na siya ay walang kapangyarihan at umaasa sa isang oras ng kanyang pag-unlad na dapat siya ay nakadarama ng kapangyarihan at pagiging sapat sa sarili. Para dito, binili ko siya ng kanyang sariling telepono at tinulungan siyang kabisaduhin ang mga numero ng telepono ng mga miyembro ng pamilya at maraming address na may kaugnayan. Tinuruan ko rin siya ng kamalayan sa sitwasyon upang bigyang pansin ang mga pangalan ng kalye at kung paano basahin ang mga address sa mga gusali. Naglaro rin kami ng papel kung paano humingi ng tulong sa mga tao, kung paano niya malinaw na maipapaliwanag sa mga estranghero na siya ay nasa problema at hindi siya ligtas. Alam ko na ito ay maaaring tunog hangal, pero ang aking anak ay maaaring maging medyo introvert at mahiyain kapag hindi siya komportable. Kahit nakamakailan lamang kaming ginagawa ito ng ilang linggo, nakikita ko na talagang nagpapalakas ito ng kanyang kumpiyansa. Ano mang mungkahi tungkol sa kung paano magpatuloy na bumuo ng kanyang pagiging sapat sa sarili ay magiging talagang kapaki-pakinabang.
Ang kanyang kaligtasan at kapakanan ay nananatiling aking pangunahing prioridad sa ngayon. Tungkol sa akin, ako ay kasing ganda ng inaasahan. Nagsimula ako ng therapy kasabay ng aking anak at, bagaman hindi ako nakikipag-usap sa aking therapist gaya ng ginagawa niya, nakatulong ito upang maipahayag ko ang aking mga iniisip at damdamin tungkol sa lahat ng nangyari sa aming pamilya. Ang pamamanhid ay nawala, pero napalitan ito ng isang puting mainit na bola ng galit sa ilalim ng aking tiyan sa tuwing iniisip ko ang aking dating asawa at ang kanyang ginawa sa aming pamilya. Nakakatawa, kahit na kinamumuhian kong maramdaman ang galit, mas madali itong harapin kaysa sa pamamanhid. Sinabi ng aking therapist na bahagi ito ng proseso ng pagdadalamhati at hindi kung paano tayo nakadarama, kundi kung paano natin na-channel ang mga emosyon na iyon na mahalaga. Ang aking sitwasyong legal, kung ako'y magiging tapat, ay ang pinaka-nakakatakot na bagay na hinarap ko sa aking buhay. Ako ay binigyan ng pansamantalang buong kustodiya at suporta sa bata na hindi ko gusto, pero halos inutos ng aking abogado na hilingin namin, pati na rin ang pagpapatuloy ng protective order para sa akin at sa aking anak. Sa pagdinig ng kahilingan para sa order, na alinman ang aking asawa o ang kanyang abogado ay hindi nagpakita, tinanong ng hukom kung papayagan namin ang mga supervised visitation, pero ang aking anak ay tumanggi ng buo, na dahilan kung bakit sinabi ng aking abogado na dalhin siya. Hiniling ng hukom sa aking anak na makipag-usap sa kanya ng mag-isa at siya ay pumayag. Ang hukom, stenographer, at isang opisyal ng pangangalaga sa bata ay pumasok sa silid, kasama ang aking anak at nagkita ng halos 10 minuto. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, ipinagkaloob ng hukom ang pansamantalang mga order at iniutos ang therapy at psychological evaluation para sa aking anak. Sa kabutihang palad, ang therapist na kanyang nakikita ay sa paanuman kasangkot o akreditado upang magtrabaho sa hukuman, kaya hindi na niya kailangang makakita ng ibang therapist. Sinabi ng aking abogado na ito ay isang magandang bagay dahil nangangahulugan ito na ang kanyang therapist ay maaaring magbigay ng rekomendasyon para sa kustodiya, pero nakakatakot pa rin sa akin na maaari niyang makuha ang ilang anyo ng kustodiya pagkatapos ng kanyang pinagdaanan tungkol sa kasintahan, hindi ko alam ng marami. Mula sa nakalap ng aking mga abogado, siya ay buhay pa pero nasa ospital pa rin. Wala akong narinig mula sa pulisya mula noong aking unang panayam, kaya walang bagong may ulat doon. Tungkol sa aking dating asawa, hindi ko siya nakita mula noong araw na ako'y tinanong hanggang Huwebes. Sinubukan niyang tawagan ako ng ilang beses, pero hindi ko sinagot at kapag tumawag siya mula sa ibang numero, agad kong binaba ang tawag. Wala akong sasabihin sa kanya at ayaw kong marinig ang kahit ano mula sa kanya. Humiling ang kanyang abogado ng isang preliminary hearing para sa aming court-appointed mediation. Siya ay pinagsilbihan noong 2 linggo ng Enero. Naroon siya kasama ang kanyang abogado at alam kong ito ay magiging maliit, pero kahit na may maskara, siya ay mukhang masama. Ang aking dating asawa ay palaging isang kaakit-akit at athletic na babae. Sumpain ko na sa aming wedding photo, mukhang modelo siya. Pero ngayon, nawalan siya ng sobrang timbang na nakakabahala. Mukha siyang may sakit at mahina. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Basta siya ay nakaupo na nakayuko ang ulo sa halos buong pagpupulong, sa madaling salita. Lahat ng hiniling nila ay katawa-tawa. Gusto nila ng visitation sa panahon ng mga paglilitis sa diborsyo at shared custody pagkatapos. Gusto nila na alisin ang protective orders. Gusto niyang manirahan sa iisang bahay hanggang sa matapos ang diborsyo. Hindi ako nagbibiro, pagkatapos ng lahat ng ito, gusto niyang manirahan sa iisang bahay. Ito ay napaka-insulting na sumakit ang ulo ko sa buong pagpupulong. Pero sulit ang lahat para sa malaking pagbubunyag na ibinigay namin sa kanyang abogado. Tinanong ng kanyang abogado kung paano namin hawakan ang discovery para sa division ng assets, kung saan ang aking abogado ay nagkaroon ng shock look sa kanyang mukha at sinabi, "Anong division ng assets?" Basahin ng prenup, ang hitsura sa mukha ng kanyang abogado ay walang kapantay. Hindi niya sinabi sa kanyang abogado tungkol sa prenup. Ang aking yumaong tiyuhin, na siyang founding partner ng law firm na ginagamit ko, ang nagsulat ng prenup na iyon at talagang kumuha ng abogado para tingnan ito para sa kanya, bago kami ikasal.
Ayon sa aking abogado, ito ay isang obra maestra, dahil hindi namin kailanman pinagsama ang aming pananalapi ayon sa mga tagubilin ng aking tiyuhin. Ang bahay na aming tinitirhan ay isang regalo sa akin mula sa aking tiyuhin bago kami ikasal. Ang lahat ng mga utilities at insurance ay nasa aking pangalan. Ang lahat ng mga sasakyan ay nakarehistro lamang sa pangalan ng may-ari at hindi kami kailanman kailangang pirmahan para sa anumang utang para sa isa't isa. Mayroon kaming isang shared savings account na ginagamit para sa pagpapanatili ng bahay at isang emergency fund. Mayroon itong humigit kumulang $8,000 at siya ay nag-withdraw na dito. Ngayon ay may mas mababa sa $300 dito. Ang prenup ay nagsasaad na ang lahat ng marital assets at utang ay dapat hatiin ng 50-50 at ang pagmamay-ari ng lahat ng intangible assets at personal na utang ay bumabalik sa individual na nag-accrue. Ang adultery clause ay nagsasaad lamang na kung alinmang partido ay mahuhuli o aamin na nakagawa ng pangangalunya, mawawala ang karapatang mag-claim ng anumang uri ng suporta sa asawa. Marami pa rito kaysa dito. Pero pinangangalagaan ako ng aking abogado na ang pagtatangkang sirain ang prenup na ito ay magiging halos imposible dahil ito ang pinakamakatarungang prenup na kanyang nabasa. Pero ang huling-hiling ng kanyang abogado ang talagang nagpaapekto sa akin. Hiniling na ipagpaliban namin ang opisyal na mediation sa loob ng 6 na buwan habang ang aking dating asawa ay dumadalo sa isang inpatient rehabilitation facility para sa substance abuse. Ilang tao sa parehong huling post ang nagsabi na maaaring may problema siya sa substance abuse, pero hindi ko man lang naisip yon dahil hindi ko akalain. Nagsalita ako sa aking abogado at sinabi niyang pag-uusapan namin ito at babalik sa kanila tungkol sa aming desisyon tungkol dito. Bago kami umalis, nagsalita ang aking dating asawa, literal na sa unang pagkakataon, at hiniling sa akin na basahin ang isang liham na isinulat niya para sa akin. Ang kanyang abogado ay nagbigay sa akin ng isang tingin na parang ito ay maaaring isang bitag, kaya mag-ingat, at nagdebate ako sa aking sarili ng ilang sandali, pero nagpasya akong kunin ito. Pag-uwi ko, binasa ko ito at ngayon ay nais kong hindi ko ginawa. Nagsimula ito sa lahat ng mga busted theater platitudes na binalaan ako ng lahat. Mahal kita, mahal ko ang ating pamilya. Alam kong inabuso ko ang ating anak at kinamumuhian ko ang aking sarili para dito. Gusto kong tayo ay maging isang pamilya ulit. Pero ipinaliwanag niya na pagkatapos ng isang malaking operasyon na kanyang ginawa mga 2 taon na ang nakalilipas, nagsimula siyang abusuhin ang kanyang mga gamot. Pagkatapos ng isang panahon, nagsimula siyang bumili nito mula sa ilang mga tao sa kanyang trabaho, kabilang ang kasintahan. Siya ay naging kanyang gutugay at kapag naubusan siya ng pera, nagsimula siyang makipagtalik sa kanya upang mapunan ang kakulangan. Sinabi niyang itinago niya ito sa akin dahil natatakot siyang pipilitin ko siyang huminto at hindi siya makaramdam ng tama nang wala ito. Sinabi niya na siya ay walang halaga sa kanya, kundi isang fix, at kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa paggawa ng ginawa niya, parehong sa sarili niya at sa amin. Ngayon sinabi niyang nauunawaan niya kung gaano kasuklam-suklam ang ginawa niya at gusto niyang magbago para sa aming pamilya, at humiling siya na bigyan ko siya ng kaunting oras upang patunayan na gusto niya ito. Pahintulutan akong ideklara para sa talaan na hindi na ako babalik sa aking asawa. Ang aming kasal ay natapos na sa sandaling niloko niya ako at inabuso ang aming anak. Pero sumpain, nasaan ako habang ang lahat ng ito ay nangyayari? Pakiramdam ko ang pinakanaib at obtuse na idiot na naglakad sa mundo. Bukod dito, paano ko ito haharapin mula ngayon? Basta ko ba siyang tinatapon o makatarungan pa rin ako sa pakiramdam na ako'y pinagtaksilan? Pakiramdam ko ay isang pagkabigo bilang asawa at ama sa sandaling ito. Ibig kong sabihin, wala akong nararamdaman para sa kanya, kundi galit at galit. Pero ganito ba dapat tratuhin ang isang taong lumalaban sa demonyo na kanyang nilalabanan? Higit pang impormasyon, alam kong hindi siya karapat-dapat sa benepisyo ng pagdududa at hindi ko maaaring isugal ang kapakanan ng aking anak para sa kanya. Kailangan niyang gawin ito mag-isa. Pagkatapos basahin ang mga komento dito, iniisip ko kung hindi ba niya ipinadala sa akin ang liham na iyon upang iset up ang kanyang sarili, upang magkaroon ng dahilan upang patuloy na bumaba sa spiral. Sinabihan ako na ang hindi pagpapakita ng habag ay hindi katulad ng pagiging mapaghiganti.
Kailangan kong internalize iyon para sa aking sarili. Ang pagpapabaya sa kanya ay hindi katulad ng pagsipa sa kanya kapag siya ay bumaba. Nilagay niya ako sa isang imposibleng sitwasyon upang tulungan siya dahil hindi ko maaaring isugal na maramdaman ng aking anak na ako ay nagtaksil sa kanya. Patuloy akong nakikipagdiborsyo, pero maaaring makipag-ugnayan ako sa kanyang treatment facility upang makita kung maaari ko siyang suportahan mula sa malayo. Gusto kong suportahan siya bilang kapwa-tao para sa pagmamahal na tunay naming ibinahagi sa isang punto. Pero ang aking anak ay ang aking pangunahing prioridad sa ngayon. Bukod dito, ang aking abogado ay handa na para sa tiyampag nang basahin ko sa kanya ang kanyang tala. Sinabi niyang ito ay isang malinaw na pag-amin ng hindi nagamot na addiction na halos ginagarantiyahan ako ng buong kustodiya.